Mataas presyo na naman sa mga produktong petrolyo mga kapuso ang nakaamba sa susunod na linggo dahil po sa muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Ayon po yan sa Department of Energy. At saksi, si Rafi Tima. Parang hindi na kayang bumuhay ng pamilya. Umaaray na sa liit ng kita ang taxi driver ni si Mang Jimmy. Sa mahigit 4 na dekada niyang pamamasada, ang umalagaw ang presyo ng langis nitong mga nakaraang buwan ang pinakamahirap daw niyang naranasan. Katulad sa akin, meron akong college. O, paano mo pag-aaral pa yung ganyan kung 300 lang ang iuwi mong pera? Pati kami, hindi na nakaka-boundary. Minsan 2 beses sa 1 linggo lang nakaka-boundary. Di pa nga nakakabangon, may bagong dagok na naman sa mga tsuper tulad niya dahil sa nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ang inaasahan natin, kahit 4 na araw pa lang ang dumadaan dun sa trading, prices na compute natin, ang gasolina will range an increase of 3 to 4 pesos per liter. Diesel would be 10 to 11 pesos. Kerosene would be 11 to 12 pesos. Posible pa raw itong tumaas pagkatapos ng trading day ngayong araw. Well, napakalaki ho. For example, ang diesel na lang, ang itinaas ho ng average of the 5-day trading last week versus these 4 days this week ay umaabot ho ng $23. Yun ho, kalaki ang itinaas in a matter of 4 days. 3 buwan pa lang mula na magsimulang bahagyang bumaba ang presyo ng langis nang magkaroon ng ceasefire sa giyera ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Pero dahil muling sumiklab ang gulo, sisipa na naman ang presyo ng petrolyo. And the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. 6 na gabi ng tuloy-tuloy ang panibagong bugso ng missile strikes na target daw pahinain ang kakayahan ng Iranian military ayon sa Central Command ng US. Kabilang sa pinuntiran nila ang ilang tulay sa Iran. Sa kabila ng tensyon, iginit ng Amerika na nanatiling bukas ang Strait of Hormuz sa mga barkong hindi bibiyahe papunta o galing sa Iranian ports. Tinitiyak raw yan ng US Navy na naroon, pero apektado pa rin ang presyo ng world crude. Sa gitna ng di matapos-tapos na krisis, tuloy pa rin daw ang programa ng gobyerno para tulungan ang mga sektor na direktang apektado ng mahal na petrolyo. Kanina na nagkaroon ng alignment meeting yung DOE, LTFRB, Land Bank at Office of the Executive Secretary, wala hong policy direction na ihinto yan, tuloy-tuloy pa rin ho yan. At mas lalo na hong kailangan yan ngayon na bumabalik ulit tayo sa 80 to 90 peso per liter na range. Bukod sa mga driver, apektado rin ng gulo sa Middle East ang mahigit 3,000 Pinoy seafarers na nasa biyahe. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, wala naman sa panganib ang mga tripulanting Pinoy at patuloy ang kanilang trabaho. Pero hindi lang sila makaalis ng Persian Gulf sa ngayon. We continue to monitor. We checked on number 1, yung well-being ng seafarers natin. Nasa mahusay naman lahat silang sitwasyon. The ships are seaworthy and running. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Hindi po naghain ng counter-affidavit sa Ombudsman si Senator Robin Padilla kaugnay po ng reklamong obstruction of justice na ngayon nasa preliminary investigation na. Ang kasong plunder naman na posible raw kaharapin ni dating House Speaker Martin Romualdez dahil po sa issue ng flood control projects, malapit na raw maisampa. Saksi, si Joseph Moro. Malapit na raw matapos ng Office of the Ombudsman ang fact-finding investigation ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod niyan ay tatawid na ito sa preliminary investigation. Plunder ang posibleng makaharap na kaso ni Romualdez pero tumanggi muna si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sabihin kung ano ang mga ebidensya na basehan nito. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Nauna nang iginiit ang kampo ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa pagmamanipula umano ng budget at wala rin daw nag-ugnay sa dating speaker sa pagpaplano, procurement, implementasyon o paglabas ng pondo para sa anumang ghost project. Pati daw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na marami na ang naiinip at naghahanap ng mga malalaking isda na makakasuhan. Pero sabi ni Ombudsman Remulla, Sistema ng batas natin yan eh. And kahit nasabihin mo sa akin, bilisan mo yan, pag hindi kompleto yan, hindi ko file yan. Hindi pwedeng pa-file mo, we-weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo nang panindigan.
Umuusad naman daw ang mga kaso pero hindi raw mabilis ang pag-iimbestiga at paghahain ng mga kaso kaugnay nito. At gusto raw matiyak ni Remulla na tatayo sa korte ang mga ihahaing kaso. Mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. Sabihin ko sa inyo yan. Ako, aminado ako dyan. Walang madali dito sa ginagawa namin. Nasa preliminary investigation naman ng Ombudsman kaugnay ng inihain ng Grupong Tindig Pilipinas na obstruction of justice kina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kaugnay ito sa umano'y pagharang nila sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Naghain na ng kanilang counter-affidavit sina Cayetano at Aplasca pero si Padilla hindi pa raw nagsumite ng kanyang tugon. Tapos na ang 15 araw na palugit para rito. Surprisingly, one person has chosen to ignore the Ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of of the persons who are charged with him. That's the best he can do. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kung hindi magsusumite ng kanyang panig, si Senador Robin Padilla ay re-resolbahin nila ang reklamo ng hindi nakakasama ang depensa ng senador. He chooses to ignore the Ombudsman, then so be it. Wala siyang defense. He can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it. I don't know if he's being given any legal advice. Hinihingan pa namin ng panig si Padilla. Iginit naman ni Remulla na hindi nila ginigipit sina Cayetano at Padilla. That's the way it is. Lahat naman tinatamaan dito. Wala namang sinisino to. Walang ibinigay na petsa si Remulla kung kailan matatapos ang investigasyon at mag-aahain sa korte kung may kaso nga. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagkabutas ang isang tulay matapos bumigay ang bahagi ng lupa sa Tibuli, South Cotabato. Pansamantala itong hindi madaanan ng malalaking sasakyan. Ang hinala ng mga residente, posibleng epekto ito ng walang tigil na pag-ulan na sinabayan pa ng mga lindol. Pansamantalang naglagay ng kawayan sa gilid ng tulay para daanan ng mga tao at maliliit na sasakyan. Idinulog na sa lokal na pamahalaan ang insidente. Isa po sa mga sakit na nangunang sanhi ng pagkamatay sa bansa noong nakaraang taon ang diabetes. At kabilang sa mga sanhi nito ayon sa mga eksperto ay ang hindi masustansyang diet, kakulangan sa ehersisyo at ang hindi sapat na tulog. Mas mataas din daw ang panganib sa mga nagtatrabaho sa graveyard shift. Saksi si Jamie Santos. Madalas antukin, paulit-ulit na pagbangon sa gabi para umihi, pangingitim ng balat at mga sugat na matagal maghilom. Mga sintomas na binaliwala noon ni Robert dahil inakala niyang bahagi lang ng kanyang araw-araw na pamumuhay. Pero nitong Abril, isang libreng medical check-up sa kanilang kumpanya ang nagbunyag ng totoong dahilan. Doon ko nga po nalaman na yung sugar level ko po sobrang taas, nasa 253 ho yata. Na-diagnose si Robert na may type 2 diabetes. Ayon sa endocrinologist, sa normal na proseso ng katawan, ang glucose o asukal mula sa pagkain ay dinadala sa dugo. Naglalabas naman ang pancreas ng insulin upang maipasok ang glucose sa mga kalamnan, utak at iba pang organs. Pero sa diabetes, napuputol ang prosesong ito. Maaaring kulang yung insulin na inilalabas ni pancreas or yung mas common, yung hindi namamalayan ng pancreas natin na dapat na siyang maglabas ng insulin. So parang kahit nandyan na si insulin, dapat mag-meet na sila ng asukal kaso nagkaka-insulin resistance. So parang walang kwenta, hindi nagagamit yung kinain natin, hindi siya nakakapasok sa ating mga muscles or sa ating mga brain, kidney, nananatili lang siya sa dugo. Kaya tinatawag na high blood sugar. Nasa dugo yung asukal. Sa datos ng DOH, panlima ang diabetes sa mga sakit na nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino noong 2025. Halos 38,000 ang namatay. Kapag mataas na ang blood sugar, maaari nang makaranas ng pagkahilo, malabong paningin, madalas na pag-ihi, matinding pagkauhaw, pangangati o paulit-ulit na urinary tract infection.
Kapag tumagal pa, maaari ring magkaroon ng pamamanhid at pananakit ng kamay at paa dahil naaapektuhan na ang mga ugat. Kapag napabayaan, maaring mauwi ang diabetes sa stroke, atake sa puso, heart failure, pagkasira ng kidney, pagkabulag at nerve damage. Hindi lang pagkain ng matatamis ang dahilan ng diabetes. May epekto ang family history. Hindi lang sa genes ng magulang mo ha, may epigenetics din na tinatawag. Kung habang ipinagbubuntis ka ay ang mami mo ay may mataas na asukal o kaya ay halimbawa ay hindi nakapag-monitor ng timbang, naging pinanganak ka na malaki yung iyong size, mga nasa 3.8 kilos pataas, di ba? May mga diabetic habang nagbubuntis. Yan, yung mga anak ng mga ganyang nanay ay nagiging at risk din sila na maging diabetic. Pero ayon sa doktor, kahit may family history, malaki pa rin ang magagawa ng healthy lifestyle. Kabilang sa mga risk factor ang sobrang timbang, kakulangan sa ehersisyo, unhealthy diet at hindi sapat na tulog. Mas mataas din umano ang panganib sa mga nagtatrabaho sa graveyard shift. Kasi yung sleep, kasama talaga yan sa pagre-regulate ng hormones natin. Alam kasi talaga ng katawan natin kung umaga o gabi. So kung babaliktarin mo yan, yung mga graveyard shift, sila yung mga at risk na magkaroon ng diabetes. Napatunayan nila na yung sleep at saka yung diabetes ay konektado. Para kay Robert, naging wake-up call ang diagnosis sa kanya. Sinunod ko po yung payo ng doktor na ilimit ko po yung rice intake ko. 1 cup per meal lang po ng rice. Tapos yun nga po, kung may option so na tubig lang talaga ang iinumin, kung may chance po ako na makapag-bike. Una, maintain yung tamang weight. Sunod ay yung sa pagkain, yung ating pinggang Pinoy. Tapos sunod yung sa exercise. And then yung panghuli, sana iayos natin yung ating sleep. Ako, si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nakapagtala ang GMA Network ng mataas na revenue at earnings sa ika-75 anibersaryo nito noong nakaraang taon. Ibinahagi po yan sa Annual Stockholders Meeting ng Kapuso Network. Saksi si Bernadette Reyes. Mas mataas na revenue at earnings ang iniulat ng GMA Network noong 2025, ang ika-75 anibersaryo ng network habang patuloy na namamayagpag Mapa TV, radio, film at digital platform. Ito ang ibinalita ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr. sa Annual Stockholders Meeting kanina. We retained our position as the dominant TV broadcast network in the country once again. The year 2025 was a milestone year as the network marked its 75th anniversary, celebrating decades of service to millions of Filipinos across generations while braving challenges and change. Nitong 2025, tumaas ng 3% ang net consolidated revenue at nagtala ng 6.39% increase sa consolidated net income na naging 2.197 billion pesos. Noong 2025, nanguna ang GMA sa People Ratings at People Audience Shares sa Nielsen National Urban Television Audience Measurement o NUTAM. Maging sa Total Philippines Ratings, Philippine National Television Audience Measurement o FinTam. 27 sa 30 top programs ng 2025 NUTAM at FinTam People Ratings ay mula sa GMA sa pangunguna ng Kapuso mo Jessica Soho. 18 sa 25 top news, public affairs and public service programs ang mula sa GMA. Sa pangunguna pa rin ng Kapuso mo Jessica Soho, 24 oras at 24 oras weekend. Nangunguna rin ang GMA Radio Group. Number 1 sa Mega Manila ang Super Radio DCBB at DWLS-FM. Nanguna rin ang mga local radio stations. Binida rin ni Duavit ang patuloy na pagpapalawak at pagpapalakas ng digital presence ng GMA. As audiences turn to digital platforms for information and entertainment, so do we continue to increase and strengthen our digital presence. Sa buong 2025, nanguna ang GMA sa lahat ng media at entertainment companies sa Southeast Asia at sa Pilipinas base sa Tubular Labs Leaderboard, bata ito sa aggregate views sa iba't ibang social media platforms.
Dahil sa double-digit growth sa iba't ibang major social media platforms ng GMA, pati ang malakas na performance ng GMAnetwork.com at GMA News Online, nagkaroon ng 13% increase sa online digital advertising revenues ang GMA. Patuloy rin ang pagpapalakas ng GMA ng pagpoproduce ng pelikula sa pamamagitan ng GMA Pictures. Kasunod ng pagpapalabas ng mga pelikula sa mga sinihan, film festival at streaming platforms, nakatakdang ipalabas ngayong 2026 ang isang epic drama at 2 pelikula mula sa mga nasa likod ng matagumpay na pelikulang Green Bones. We will continue to evolve, innovate, and strengthen our presence across every platform, driven by our commitment to excellence and our aspiration to better serve our audiences and stakeholders. Inihalal din sa stockholders meeting ang 2 bagong independent directors sa GMA Network Board, sina retired Supreme Court Chief Justice Reynato S. Puno at isa sa mga pinagkakatiwalaang investment banking executives na si Enrico S. Cruz. Nagpasalamat si Duavit sa shareholders, advertisers, partners at kapuso audience sa patuloy nilang pagsuporta sa GMA. Through and because of you, GMA will remain steadfast in its commitment to serbisyong totoo and to remaining forever one with the Filipino. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Magandang balita sa mga gustong bumiyahe papuntang Taiwan. Pinalawig po hanggang Hulyo sa susunod na taon ang visa-free access para sa mga Pilipino. Ayon sa Bureau of Consular Affairs sa Taiwan, maaaring manatili roon ang mga Pilipino na visa-free hanggang 2 linggo. Ayon sa Bureau, inaprubahan ng extension matapos suriin ang pagiging epektibo ng Visa Exemption Program. Sinundan nito ang pag-anunsyo rin ng Pilipinas ng extension ng 2 linggo ring visa-free entry ng mga Taiwanese dito naman po sa Pilipinas. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi!